sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami ng iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin nang kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Barangay FM Super Radio. Isang tunog para sa buong bayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Isang bansa, isang barangay. Barangay FM Nationwide. Barangay FM Nationwide. Barangay FM Super Radio. Kaposo, standby sa itong mga balita. Standby sa itong mga balita. Nagpaminaw ka mo sa radio station. Sa GMA. Kini ang Barangay FM. Barangay FM. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. May paninindigan, matatag at maaasahan. Tapat sa balita, yan ang aming panata. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Laging naka-alerto. Serbisyong totoo sa puso ninyo sa radyo. Barangay FM. Balita. Super Radio. Kaposo,
Kapuso, ano yung mga ulang tudling sa atong mga balita? Init nga panahon, magpadayon bisan pamanting ulana, ingon sa pag-asa. Tulo ka OFW patay og 11 ang angol sa dakong sunog sa Kuwait sigon sa DMW. Cam Fermin Lira o pang mga police station posibleng maputlag kuryente. Utang niini sa Suko Tikuto miabot na sa 5.9 million pesos. Sa laing pambalita, Mindanao Railway Project prioridad karon sa DOTR. 37 ka drum nga puno og sodium cyanide nga made in China na diskubre sa ka resort sa Sarangani Province. Sa laing pambalita mga kapuso, oy, fetus ha, nga gilabay sa basurahan, gipahiluna na sa mga opisyales sa Barangay San Isidro. Illegal pugo. Resulta sa palpak nga LGU official matud pa sa PEOCC. Total ban sa illegal nga pogo, suportado sa Senado. Mga politiko hilom sa isyu sa West Philippine Sea pero saba daw sa isyu ni Kibuloy Gisaway. Arnie Teves gipailalom sa house arrest sa Timor-Leste, renta sa balaya na sa $10,000 kada bulan. Sobra 500,000. Yan ha. Balitang espesyal, lalaking naalaang patay nga galutaw sa sapa nabuhi sa diyang gibira sa mga responding pulis. Nagpabugnaw na ito. Kapuso, mayang buntag, adlaw nga Biyernes, petsa 14 na sa bulan sa Hunyo tuig 2024. Yung mga tigbalita, Kapuso Erwin Cabaho. O kapuso John Wilson de la Cruz. Kapuso ang inyong Barangay FM Super Radio on air na, online pa. Follow na sa ato mga official social media account. Sa Facebook, Barangay FM 102.3 Gensan. O sa YouTube, mag-subscribe at Barangay FM Gensan. Sa TikTok at Barangay FM Gensan. Sa Spotify, Barangay FM Super Radio General Santos City. Bantay Panahon. Padayo makasinati o madagumong panahon ang silakang bahin sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Ilabi na ang General Santos City tungod kini sa easterlies. Sigon sa pag-asa, magdalag madagumong panahon nga may katag-katag nga pagbundak sa ulan o pagdalugdog ang easterlies sa Davao Region. Samtang isolated rain shower o thunderstorm ang lauman sa Bicol Region, Eastern Visayas ug Caraga Region. Ang nabiling lugar sa nasud, makasinati usab madagumong panahon nga dunay mga isolated rain shower o katakatag mga pagulan, pagdaluglog tungod kini sa localized thunderstorm. Bantay Panahon. Kapuso, padayong makasinati ang pipila ka lugar sa Pilipinas ug grabing kainit sa panahon. Bisan pa man nga gideklara na nga rainy season na ang Pilipinas matod pa sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAG-ASA. Dunay mga lugar sa nasud ang nakasinati gyapon kataas sa temperatura sa buntag o taas nga heat index tungod kini sa hinay sa southwest monsoon o giilang habagat apan posible mo balik kini sunod semana. Sigon kang weather specialist Alzar Aurelio, bisan pa man nga may pag-ulan sa Davao Oriental, Davao Occidental, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat ug sa Zamboanga, Sibugay, apan grabe gyapon ang taas nga temperatura sa mga lugar sama sa Virac, sa Catanduanes, Catarman, Northern Samar, Ambulong, Tanuan sa Batangas, Rojas City, Capiz, Cuyo, Palawan, Alabat, Quezon, Legazpi City, Albay, Masbate City, Masbate, Lawag City, Ilocos Norte. Init gyapon masinatian sa Iloilo City, La Granja, La Carlota, Negros Occidental, Siquijor, sa Katbalugan, Samar, Tacloban City, Leyte, Burungan, Eastern Samar. Grabing kainit usab na sinatian sa Dipolo, Zamboanga del Norte, Butuan ug Agusan del Norte. Bantay Panahon. Sa live pabalita alas 6 sa isa buntag mga kapuso. Tulo ka overseas Filipino workers kon OFWs ang patay ug 11 ang angol sa dakong sunog sa usa ka residential building sa Kuwait niadtong adlawng Miyerkules sigon sa Department of Migrant Workers kon DMW.
Dili pagawas sa ahensya ang mga pangalan sa mga biktima hangtod nga may bawan kini sa mga pamilya niini. Sigon kang Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, 3 ka OFWs ang napabilin pa sa ospital, 3 ang nakauli na samtang 2 ang naa pa sa intensive care unit tungod sa grabing pasok sa kalawasan, samtang ang 5 padayon pang giobserbahan sa ospital. Nakikalayo na ang Migrant Workers Office sa Kuwait sa mga Filipino community aron masayran ang kahimtang sa uban pang mga OFW sa Kuwait aron mahatagan og sakto nga serbisyo. Sigon sa Kuwait government, anaa sa 49 ka tawo ang patay og daghan ang angol sa pagkasunog sa usa ka residential building nga kasagaran nagpuyo mga foreign workers. Atong oras mga kapuso, alas 6:07 na sa morning. Posibleng maputlan og kuryente ang Camp Ferminlira o mga police station sa syudad. Kay miabot na mga kapuso sa 5.9 million, hapit na mag 6 million ha, ang electric bill sa General Santos City Police Office mga kapuso ngadto sa South Cotabato Electric Cooperative o Soko Tekoto. Sigon kang City PNP Director Colonel Nicomedes Olaybar nga napanunod lang niya ang kadako sa utang sa kuryente sa kapulisan sa syudad kay gipangagikan pa daw ning utangan sa nakalabayang mga pulis City Director nganong wa man gibayaran. Nagpatabang na hinuon si Police Colonel Olaybar sa LGU Jinsan aron mabayaran og dili sila putlag kuryente. Dili pa matud pa makayang bayaran sa tinuig nilang pondo gikan sa Philippine National Police tungod gamay lang ang ilang pondo para sa maintenance and other operating expenses o gitawag nga MOOE. Oras alas 6:08 sa buntag. Sa live balita mga kapuso, human nga misibog ang China nga ponduhan ng Mindanao Railway Project. Gipaklaro sa Department of Transportation kon DOTR nga usa sa ilahang prioridad gihapon ang pagbutang og modernong tren sa Mindanao. Sigon kang Transportation Secretary Jaime Bautista, imbes nga kuryente ang gamiton sa pagpadagan sa tren, posibleng gamitan kini og diesel apan dapat usa ka environment friendly gihapon ang mugnaong tren para sa Mindanao. Nangita pa ang gobyerno og pondo para sa Mindanao Railway Project. Sa kasamtangan giuna sa DOTR ang pagpalit og yuta nga posibleng maapektuhan og magihan sa Mindanao Railway og pagbalihin sa mga residente sa luwas nga lugar. Target gihapon sa DOTR nga manukad ang tren gikan sa Tagum City padulong sa Davao City hangtod sa Toril, Santa Cruz ug Digo City. Samtang ikaduhang hugna padulong sa Sarangani Province, General Santos City, libot sa Pulumulok, Tupi, Coronadal City, Cagayan City, Butuan na balik sa Tagum City. Unsa man, promise lang gyapon na. Promise lang gyapon. Promise mo. Oy, ang kanang Train ba dugay na kay nako nang gihandom nga dunay train dinhi sa Mindanao. kining Mindanao Railway Project mao pa na ning gigimugna nga Amo project plano sa Duterte administration. Onya kay ilisdan man plano pa to. Onya kanang mangutang na unta ta sa China. Ay nisibog man ang China. Mayra pod. asa ta mangutangan Asa man ta mangutang Japan. Pilipinas palautang gigi Pilipinas. Palautang Human anak pag abot sa kwarta korupsyon dire, dayo. pati. Amot lang kung kanusaan ni mahitabo ning Mindanao Railway Project. 5 ka Tagum City padulong Jinsan. Sakay-sakay na lang tatag train ani. Wa man 6 years sa panahon ni Duterte. Nya 6 years pod panahon sa Marcos administration. Paghulat mo, kumain mong presidente si Son de la Cruz. Kung na po yung presidente nga taga Mindanao, siguro mapurso ni. Kana no. Kung naay mo presidente gikan sa Mindanao. Mo gyapon kanang Mindanao Railway Project damgura na. Pero nindot di ba no? Gahinan jud og kanang dakong pundo no. Kaya trilyon daw na siya. Ang tabang po. Kay ang magianan napadyoy mga kuan ana. Napadyoy mga lugar nga palitunon kay maagian sa daghan pa kay na sa kanang kuan. Maingon na pagpuyo mo Pero sige lang kay basin di ay Basin di ay nga matinuod ng Mindanao Railway Project.
project. Yan. Atong oras mga kapuso. Alas 6:11 na sa morning. Kustodiya na karon sa Department of Environment and Natural Resources DENR ang 37 ka drum o baril nga ang unod sodium cyanide nga may tatak nga made in China. Oh. Og ang nakatidad kini 2 million pesos na discovery kini sa kapribadong beach resort sa Maasim, Sarangani Province. Sa impormasyon sa mga otoridad, takdang i-deliver unta nga kini nga cyanide sa Balut Island, munisipalidad sa Sarangani, sakop sa Davao Occidental. Sa ilam sa Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act, Republic Act 6969, hugot nga gidili ang pagpalit, paghimo, paggamit o pagbaligya sa makahilong nga kemikal nga posibleng dakong bahad sa panglawas sa tao, sa mga marine mammal o sa kinaiyahan. Padayon ang gilusad nga investigasyon sa mga personay sa DENR, kabayan sa nadiskubring makahilong kemikal sa wa pa ginganlang private beach resort sa Maasim, Sarangani Province. Saan kanila, no? Kada ikuha man na siya muni gamiton sa isda Para mga matay. para mga matay mulutaw. mulutaw nya baligya kaunon po nato. Ano siya? Cyanide fishing, ano? Nya Grabe, no? nya made in China. China. Padaot pag yun. Ay, nako, anong himo mo tag mga illegal? O yung kanang patas unta ba? Patas nga pag panagbaho, patas nga pag pangitag ka ng pinapian, kanang inana ba? Mamingwit. Ay, nako. Soko na kana. Wala, explain lang. Sa lain pa balita mga kapuso, kini gipahiluna na sa mga opisyales. Pagkaway po angol sa inahanan nino nga sa barangay San Isidro sa public cemetery ang fetus nga gilabay sa basurahan nga posibleng nakuha kini sa garbage dump truck og nadiskubre dito sa sanitary landfill sa barangay Sinawan. Sigon kang barangay Kagawad, Carlito de la Peña, nga galusad dayon sila og investigasyon kung sa ilahang barangay ba nagikan ang fetus nga nakitaan sa sanitary landfill, apan migawas nga nagikan sa barangay City Heights ang maong fetus og dili sa ilahang barangay. Bisan pa man niini, ang barangay council sa barangay San Isidro ang nagpahiluna sa fetus sa usa ka lokal nga purinarya aron dalhon sa Antonio Acharon Memorial Park aron dito Ilubong. Mo na ingon nga may lamang palami unya kun doon na na Pag-abot. resulta. Ayan. Dito na. Uwian na. Ayan nahalasige. Dili mo ano na kanang gabaan na. Multuhon patay. Kana kanang kinabuhi na ang inyong gipatay mga kapuso. Ayan may pag inyo lang gibuhi nya human inyo nang ipa-adapt. Ayan malipay pang Ginoo nimo anak. Hindi gyud kaya. Ayan Pero legal nga proseso. Alas 6:14 na mga kapuso ang mga illegal nga operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang posibleng bunga sa palpak nga pagdumala sa local government unit. Sigon kang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC spokesperson Jan Casio. Kini ang giluotang pamahayag ni Casio sa bagong pagrunda sa otoridad sa mga dagkong gambalay nga didto naglusad og illegal nga operasyon sa POGO diya sa Purak, Pampanga. Pagpaklaro ni Casio ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR mo'y responsable para sa mga kasino og lisensya nini. Apan ang gaming hub o building nga dito ang operasyon nga walay lisensya tulo bago na kini sa mga LGUs. Gisaway ni Casio si Purak Mayor Jaime Capil sa Lucky South 99 nga nag-operate sa iyang lungsod nga walay gi-issue nga business permit apan nag-operate. Pagpaklaro hinuon ni Casio nga dunay 46 ka legal pugo nga lisensyado o gitugtan sa gobyerno. Wala po akong alam dyan, Your Honor. Ayan. Ano na po na si Mayor Jaime Capil. Wala akong alam dyan, Your Honor. Ano naman. Suportado sa mga senador ang total ban sa illegal
nga Philippine Offshore Gaming Operators kon Pogo human masayran nga ana-ana sa 250 ka mga Pogo ang illegal nga nag-operate ha sa nagkadaiyang lugar sa Pilipinas nga walay lisensya og nalambigit pa sa nagkadaiyang kriminalidad. Ato sa pagronda sa illegal Pogo sa Porac, Pampanga, nadiskubre nga ang mga nagkatag nga illegal nga droga, uniforme sa Chinese Army, may ebidensya sa torture o scam o gining scam operations, no? Doon na isa ka illegal Pogo nga posibleng frontline o dami lang ang operasyon nga durang building niini sa kampo sa Armed Forces of the Philippines kon AFP. O yun sila Senate President Francis Cheese Escudero, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada o Senador Loren Ligarda nga dapat maghimo na og balaod para sa total ban sa illegal Pogo sa nasod. Una nang namahayag si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. nga pulos problema lang sa seguridad sa nasod ang mga sindikatong kriminal kundi in frontline lang ang illegal nga Pogo. Gisaway ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tarila, ang mga politiko nga hilom kayo sa issue sa West Philippine Sea pero saba kayo sa papanilipod sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Payag kini ni Tarila sa pagsaway ni Vice President Sara Duterte o ni kaning Pangulong Duterte sa Philippine National Police sa paggamit og excessive force sa pagronda sa mga propiedad ni Kibuloy. Mato pa ni Tarila ang duwa ka opisyal, walay komento kabayan sa inhuman o barbaric harassment sama sa pag-water cannon nga gimo sa China sa mga barko sa Armed Forces of the Philippines o Philippine Coast Guard nga nagdala medical mission o mga pagkaon para sa mga sundalo nga naa sa Ayungin Shoal. Si Pastor Kibuloy ang puganti na kay gipangita na kini sa balaod sa kasong gitawag niyan giatubang nini sama sa sexual abuse, human trafficking uban pa nga may warrant of arrest nga gipagawa sa Regional Trial Court sa Pasig City o Davao City. Basta sukuha din ni J. Tarila, no? Pag-abot kay Kibuloy, ano kayo, kanang saba kayo. Abot sa West Philippines. Pero pag water cannon mo, hiluman. Hiluman. Kaya ang punting dire si ex-president o si vice president. Ayan. Atong patubagon nila sila. Atong patubagon. In fairness sa ila. Ayan. Sa laing pabalita, tungod kay giilang flight risk gipailawom sa korte sa Dili, no? Timor Leste. Si kanhing Dili Timor. Daily Timor-Leste. Sabi nung Bisaya, Daily Timor-Leste din Si kanhing Negros Oriental, Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Sa house arrest samtang gidungog ang iyahang extradition case sa gisangat sa Philippine government. Sa impormasyon gikan sa korte sa Timor-Leste, miabot si Teves sakay sa private plane niadtong Abril 2023 og nagrenta kini og balay nga $10,000 o 580 pesos ang bulan apil sa pagpuyo ang iyahang asawa og mga anak. May 20 ka personnel si Teves sa iyahang girentahang mansyon nga gilangkuban sa napulo ka Filipino og napulo ka Timores. Gusto sa Pilipinas nga papaulion na sa nasod si Teves, no? Tungod sa gatubang niining multiple murder cases sa kamatayon kang Negros Oriental Governor Ruel Digamo ni atong March 4, 2023. Atong oras mga kapuso, alas 6:19 na sa morning. Oy, sa atong pagbalik mga kapuso, unsaon pag-alaga sa atong kidney. Para dili siya madaot ha. Og sa balitang espesyal, lalaking naalaang patay nga galutaw sa sapa. Nabuhi sa diyang gibira kini sa mga responding pulis. Mo ni nag-viral niyo na. Nagpabugnaw ra siya dito. Bugnaw ra siya. Sabi ninyo ha. Kadali lang jud kayo mga kapuso, standby sa mga detalye. Standby. Mo inom tuba pait aslom dandan Barangay FM Super Radio. Ako si Jay Failanga, 38 years old, usa ka makeup artist diri sa Cebu City. Believe ang akong isuon sa akong pagkabot sa akong pagka-makeup artist. Wa ba siya masayod, mas believe ko niya sa pag-amping niya sa iyang panglawas. Mauna kung ga-MX3 capsule siya, MX3 capsule sa pudang na akong gigamit. Kauban sa saktong pagkaon ng ehersisyo. I feel inspired to work every day. Makita na ninyo sa beautiful faces sa akong mga client. Life is beautiful with MX3. Diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mag-MX3
MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Kasmooth sa hair, pero itchy na sad. Kahumot sa hair, pero itchy na sad. Kabouncy sa hair, pero itchy na sad. Tiis ganda sa it, kasi is ganda yarn. Girl, basta hindi na makaya sa beauty shampoo, huh? Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, gadi jud matiis sa uban. Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dander-free with Head & Shoulders. iyong mata ay mahalin. Tayo na sa Executive Optical. Executive Optical. Ang practical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Barangay FM Super Radio. KCC 30 million Rumble number. Duha ka tsansa nga makadao. Una, 3 million ang madaugan sa Rumble number kada bulan. Ikaduha, 3,500 winners ang makadao. Shopping rewards kada semana. Kung wala pa kay KCC card, magpamiyembro na. Para sa dakong tsansa nga makadao. KCC 30 million Rumble number. KCC Department Store, more choices. KCC Supermarket, pinakabarato. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mart Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Generica Drugstore. What about Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? Generica Drugstore. Paano ang Mart Choco Mix 9-in-1 plus 1? Generica Drugstore. Tamang iyong narinig. Over 700 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mart Cafe 5-in-1 plus 1. Mart Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mart Choco 9-in-1 plus 1. Kaya mga kasangga, bili na! Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa. Kasama ang Generica Drugstore. Barangay FM Super Radio. Super Radio, Super Radio, Super Radio. Oy, alas 6:23 na. Mario Machikero ang pangalan niya. Ay. Pinapansin pagkat laos. Ay. Doon ay tambag si Dr. Elizabeth Montemayor, usa ka gilang kidney specialist, labaw sa section of nephrology sa Philippine Government Hospital o labaw sa hemodialysis unit sa Manila Doctor Hospital. Una, limitahan ang paggamit og pain reliever sama sa mefenamic acid, ibuprofen o bampang mga pain relievers kay kini makadaot sa kidney. Limitahan ang pag-inom nini. Kung may arthritis, mas maayong hot compress lang ang tuhod aron makunhuran ang pagpanakit. Ikaduha, importante ang pag-inom og daghang tubig, 8 glasses a day. Makatabang kini nga malikayan ng kidney stone o bato sa pantog. Ikatulo, para sa tao nga magpa-CT scan o MRI with contrast dye, kinahanglan mo inom og usa ka hangtod 2 ka basong tubig o magpa-CT scan para matabangan ang kidney nga igawas ang tina. Yan. Ikaapat, hangtod karon wa pay basihan ang paggamit og supplement para sa kidney. Mo sigon kan Doktora Montemayor nga wa pay naimbento nga herbal para makatabang sa kidney. Ikalima, ayaw pa sobrahig inom og vitamin C. Sigon kan Doktora Montemayor, hangtod 500 mg lang ang vitamin C nga marekomenda kada adlaw. Kung sige kag inog vitamin C, daot po ang imong kidney ana. Ang sobrang pag-inom og vitamin C pwedeng magka-kidney stone o kidney failure.
Regular nga magpa-check up sama sa urinalysis, dugo o complete blood count, CBC, o creatinine, o magpakonsulta sa kidney specialist. Alaga ng kidney mga kapuso pinag sa pagbawas o pagkaon nga may asin, limitahi ang pagkaon nga daghang protina, inom og medisina kung may altarpresyon o high blood pressure o ka may diabetes kay konektado kini sa kidney. Iyan ha, kanang may mga maintenance sa mga alta presyon, high blood o kanang mga may diabetic na tao, inom og tambal para di madaot ang inyong kidney ha. Kapuso aron malikaya ang mga balatian mag-exercise. Sundon ang healthy lifestyle, piliyon ang mga pagkaon nga puno sa bitamina og mineral. Atong oras mga kapuso alas 6:26 na sa morning. Kapait sa akong gidangata. Nga naman di ay. Iguba mo king akong dugha. Di ay ha. Ako manggi ang pinga. Sa kalit imo lang gitalikda. Maina ang imong mga saa. Ayan. Ako ray Kanina nagkanta ni ba kay Sawi sa Pag-ibig. gibiyaan mo akong naghila. Ay. Antuson ko na lamang. Ay. Kada ganing mabulagang kay Guya, wala. Inom dayon. Ayan. Bear pa day. Ibang diha travel para mawala, maka-move on. Bear pa day lagi. O man daw tagay gyud. Tagay. Unsa man na. Hala. Langoy. Hantod sa hantod sa makaya. Sakit to ingon niya. Basta mahal. Tuslan may iway nagmahal. Bear pa day. Ano. Mao ni ato yung balita espesyal kay hubog ni. Barangay FM, balitang espesyal. Nadisturbo ang lami nga pagkatulog sa hubog nga lalaki nga mibabad sa iyang lawa sa sapa didto ni sa India. Super Radio. Yan, India dahil ni. Sa diyang gibira siya sa usa ka pulis sa pagtong patay na kini naglutaw nga nakatihayak. Sa taho sa GMA Integrated News Feed, nakadawat og tawag sa ang mga pulis sa Telangana, India kay may usa ka lalaki nga naglutaw-lutay o naghayang daplin sa sapa. Way gisuot kasi nina ang laki pero nakapantalon ug ang ulo lamang nini ang naa sa yuta nga bahin. Mura kag nagkuan ha. Naligo mang sa kuan, kanang bathtub. Pagto sa mga nakakita nga base na lunod ang lalaki, hinungdan nga mitawag sila pulis. May respondi dayon ng mga pulis sa pansadiyang birahona ang lawas kalit lang mitindog. Nasuko kay natugaw ang iyang pagkatulog. Nasairan nga grabe day kahubog ang lalaki og tungod usab sa kataas sa temperatura o grabing kainit dito sa India. Nakahukom kini nga ilublob ang lawas niini sa sapa. May gani kay wala siya na kuano kanang nalumos ba kay ang ulo rin iyang kuan nasa tubig. Nang mahubog gani diretso sa balay, diretso sa sapa nya. Kuha naman, surasay naman. Hindi naman kauli sa sapa. Sa sapa. Hindi naman kauli sa balay. Dito na lang eh. Pabugnaw na lang. Pabugnaw lang. Mura sa tanang ko dito si Rina. Niwala no kusog sa bukid. Baha. Wala. Nubulog ng tubig. Wala. Ano, yun. Kala mo inom, kanang moderate lang. Tama lang. Kanang sakto makauli. Tama lang ba? Nabayuban ba mahubog no? Hindi na juga ano ba? Sa remember. Makalimot na gidaw. Asa ko. Ano? Kuyawanan. Wala nahitabo sa tuwa gabi. Wala ka nakalimot ko. Daya. Ana ba no? Tingana ka. Namabdos na. Nakalimot man ko nga wala. Ano ba nahitabo sa tuwa? Hubog man ko that time. Hugot ha? Based on their experience. Murag experience ni mo na ha? Wala. Wala.
O itong oras mga kapuso, alas 6:31 na sa morning. Ha? Alang na itong magsayo-sayo ka ng trabaho. Ha? Kaligo na mo. Ligo mo. Eh, duty pa. Duty pa. Ang estudyante, tulog sa. Saan taman, kay pobre man taman, trabaho lang tayo. Ang itong muluan ng pulong ni Adlawa, mabasa na to sa Proverbs 27 verse 1. Ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma, kay wala ka masayod unsay mahitabo, gikan karon hangtod ugma. Buot ba ka mo magpahimulos sa kinabuhi o mabuhig dugay o magmalipayon? Likay ang pagsultig dautan o ang pagpamakap. Dili ko sa first stanza. Ayaw ipaniguro nga, sige ugma na lang na kay ayaw pag ugma-ugmain ng mga butang nga mga kinanglanon ba. Kay wa ka na sayod unsay mahitabo ugma. Dapat himuon na nimo tanan karong adlaw. Kung nakay ka nang gusto ka nga madato di karong adlaw ka mo kuan patad og luto. Ayaw ugma because tomorrow will never come. Sorry. Tama ba to kong English? Tomorrow will come. Tomorrow will never come. Yan. Ayaw paniguro ang ugma lagi. Kay wa ka masayod unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma. Kanta man di ba? When tomorrow never comes. Tama na yun. Did you know how much I love her? Tama lagi ko. Kay ang tomorrow wata kabalo nga If tomorrow never if come. tomorrow will never come. Na mga kapuso. Kung sa trabaho ron hala trabaho ka. Kay basig kada ko manglaba ka. Daghang kag bulingon. Ugma na lang ko manglaba nya magulan di ugma. Wala eh. Kung say trabahoon na nga trabahoon karon trabaho ana. Ana na. Di kay magmaon pa. Di kaya ka nang usa toy kanta nimo? If tomorrow will never come. Mao lagi na. Di kaya pag-abot sa deadline dito na magdali-dali. Sa mga naman estudyante gud ko po Sir Win. Na ang mga assignment. Thesis, na mga assignment, dito na lang maon pa. Dito na lang mag-study, mag-exam na. Dili pwede na. If tomorrow will never come. Ayan. Pag-abot sa ting study na nimo, di ka mahigayon og study kay bana sa balay. So ba kanang ang pinaka-example jud anak nga kuan kanang manglaba ko karon. Ay ugma na lang kay nakoy adtuan. Ang pagkaugma kay nagbunok na ding ulan. Wala eh. It applies sa tanan. Ayan Nahala sige ha. Ayaw ipaniguro ang bahin sa ugma kay wa ka masayod unsay mahitabo gikan karon hangtod ugma. 6:34 na mga kapuso. Mao kini nga atong buluan ng pulong ning adlaw. Dalay ko ng Dios sa kahanturan. Amen. May paninindigan, matatag at maaasahan. Tapat sa balita, yan ang aming panata. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Laging naka-alerto. Serbisyong totoo. Puso ninyo sa radyo. Barangay FM. Balita. Super Radio. Kapuso sa makausap pa ani among mga headline ganinang alas 6 sa buntag. Init nga panahon padayon na sinatian sa pipila ka lugar bisan pamanting ulan. Matod pa sa pag-asa. Tulo ka OFW patay ug 11 ang angol sa dakong sunog sa Kuwait sigon sa DMW. Camp Fermin Lira o mga police station posibleng maputlag kuryente. Kayang utang niini sa Socoteco-2 miabot na sa 5.9 million pesos. Murag hapit na mag 6 million. Mindanao Railway Project prioridad karon sa DOTR. 30 city ka drum nga puno og sodium cyanide nga made in China. Na-discover sa ka resort sa Sarangani Province. Pitos nga gilabay sa basurahan gipahiluna na sa mga opisyales sa barangay San Isidro. Illegal pugo resulta matupas palpak nga LGU official matupas sa PAOCC. Total ban sa illegal pogo suportado sa Senado.
Mga politiko hilom sa isyu sa West Philippine Sea pero saba daw sa isyu ni Kibuloy gisaway. Arne Teves gipailalom sa house arrest sa Timor-Leste reto sa balay naa sa $10,000 kada bulan. Sa atong balitang espesyal, lalaking nalaang patay nga galutaw sa sapa, nabuhi sa diyang gibira sa may responding pulis, hubog radiay. Atong oras kapuso, alas 6:36 na sa morning. That time check was brought to you by Cebuana Lumelier, Cebuana Pera Central, So Money Ways. Og sa mga nag-birthday karon, Happy birthday! Papansit naman dyan. Tayong kaarawan, happy birthday to you. Oy, ayaw din yung kalimti ha, kanang bisag unsang kuanan nyo. Kung 1 year old pa na siya, lagaag itlog, ipakaon. Pero kung 50 na imong edad o 100, di mo na mahurot mo kaon ka ng boiled egg. Ipakaon mo sa imuhang mga bisita. Ayan ha. Mo na gingon sa kuan ha, mga feng shui kay para daw sa kanang kuan na ka di daw ka magsakit kung magluto ka ganang itlog, boiled egg. Kung pila ang imong edad. Kung isa ka tuig, isa ra. Kung duha. Pero kung 100, di pa pwedeng hotdog mo kaon ng 100 kabuok mo, ha? Boiled egg, no? Ipakaon mo na sa imuhang mga bisita. Yan, na. Kung 25 ni mong edad, 30 po ka itlog. Kung sabi na anak. I-appeal din mo sa kuwan. Kanang mga luto-luto diya. Basta doon nalay ka ng boiled egg nga imong maluto. Kay kuwan daw na siya. Pampalagsik daw na sa lawas nga dili ka magsakit sa tibok ni mong kinabuhi. Mo po ingon nila. Barator ba itong itlog ron? Pila bang kuwan garon sa itlog? 210. Kanang isa ka tray. 210. 210. Depende sa size. Uy, naadi ha, 100 plus lang. Des atbang na to. Yan, nahala, sige. Mao kini ang atong bulon kaning paghatod sa atong Barangay FM Super Radio Balita Lasay. Happy birthday! Daghang salamat sa iyong pagpaminaw gikan sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ako inyong kapuso, Erwin Cabajo. Ako inyong kapuso, John Wilson de la Cruz. Og sa atong opinion, mga kapuso, di arana. Dapat ba o dili patasan ang sweldo sa mga trabahante sa gobyerno? Dapat ba patasan ang sweldo sa mga trabahante sa gobyerno o dili patasan ang sweldo sa mga trabahante sa gobyerno? On sa inyong opinion ni mga kapuso, Sanboy, sa atong opinion. Barangay FM Super Radio. Halika dito na magkasindara sa Cebuana.